Hello guys, welcome sa ating bagong video. Ikaw ba ay bibili ng used car pero nag-aalala ka baka mabudol ka o kaya naman baka yung mabili mo overpriced o kaya naman nag-aalala ka kung paano ba makikipag-negotiate sa presyo. Kaya sa video na to pag-uusapan natin, ano ba yung mga 5 tips ko sa inyo guys kapag kayo ay nakikipag-negotiate sa pagbili ng inyong used car. So ano, ready na ba kayo? Tara, let's roll! The drive of the mind. Learn as you roll, leave no one behind. Car Talks PH, your partner in the trip. Every story, every ride comes with a legit tip. So before anything else guys, gusto ko lang i-point out na tinuturuan ko kayo dito sa mga tips na to para makipag-negotiate in a very respectful manner. Hindi ko kayo tinuturuan na maghagel na parang lugin-lugi naman yung seller. Kasi tandaan natin, it goes both ways, no? Dapat makikinabang ka as buyer, pero at the same time, kikita din naman si seller bilang seller. So, itong mga tips na ibibigay ko sa inyo guys, para to makatulong, makipag-negotiate kayo ng fair amount. Wag naman yung halos ibigay na lang, 'di ba? Halimbawa, asking niya 600,000, tatawaran niya ng 400,000. Wag naman ganoon. So, itong mga tips na to, sana makatulong para makapag-negotiate kayo fairly sa mga seller. Okay, tip number 1. Do your research or sinasabi nilang do your homework. Bago ka pumunta at makapag-negotiate sa sasakyan na gusto mong bilhin, wag lang puro puso or emosyon yung dala mo. Dapat mag-research ka rin. Halimbawa, sa Facebook Marketplace or sa Carousel or sa iba pang mga selling platform. No, pwede mong i-research kung ano ba yung presyo or price range ng sasakyan na napili mo. For example, gusto mong bumili ng 2022 na Toyota Vios, halimbawa lang. So nakita mo sa market, nasa around 500 to 550,000 yung presyo niya. Tapos yung seller, ang sinasabing presyo sa'yo, 600,000. So ngayon may idea ka na, medyo mataas yung presyo ng seller. So ngayon, meron ka ngayong bala para makapag-negotiate sa kanya. Pwede mong sabihin na, sir, sa market, nasa 500 to 550,000 lang. So, magkakaroon tuloy ng kaisipan yung seller na marunong ka, alam mo yung presyo ng binibili mo. Kaya pwede pa niyang babaan yung presyo, depende na sa negotiation nyo. So at least, may bala ka. Next, magsama ka ng mechanic or marunong mag-inspect ng sasakyan. Bakit mahalaga yan? Kasi yung mga mekaniko or yung mga marunong mag-inspect ng sasakyan, no, nakakahanap yan ng tinatawag nating negotiation points. Ano yun? Halimbawa, yung mga posibleng issue ng sasakyan. Halimbawa, pudpud ba yung gulong niya? Mahina ba yung battery niya? May mga problema ba sa pangilalim? Or may mga pagawain ba sa pintura? And everything. So, lahat ng mga yon, kapag nag-accumulate yon, pwede mong gamitin yung bala para makipag-negotiate dun sa seller. Pwede mong sabihin na, sir, may mga problema na nakita. Willing ako to pay, pero syempre, kailangan bawasan mo rin sana para maipagawa ko sa mga issue na nakita. So ngayon, di ba, merong idea ngayon yung seller na pwede niyang babaan yung presyo kasi nga, may mga nakitang mga possible na paggawain dun sa sasakyan. Kaya very important talaga na may kasama kayong mekaniko or marunong mag-car inspection service. Next, check nyong mabuti yung papers. Kasama dyan yung ORCR or LTO papers, no? Kapag chine-check natin kasing mabuti yung papers, guys, ng sasakyan, di ba, makikita mo, naka-encumbered pala siya. Ibig sabihin yan, may utang pa yan sa bangko or bayad na siguro pero hindi pa naayos yung release of chattel mortgage. Pwedeng ikaw yung mag-asikaso nun. Kaya pwede mo rin yung ipambawas sa presyo. O kaya naman, pagka-check mo, paso pala yung rehistro. Napakalaking niyan, negotiation point niyan guys. Yung pagkapaso yung rehistro, malaki yung penalty niyan. Depende kung gaano kapaso yan, kung ilang taon, di ba? Ikaw yung mag-aasikaso niyan. Pwede mo ring i-check kung may traffic violations ba siya. Kasi yung sasakyan na yan, kung may violation yan, ikaw yung magbabayad ng penalty niyan. So all in all, kapag may problema siya sa papel or sa registration, giging reason mo yan para makapag-negotiate ng mas mababang presyo doon sa selling price niya. Next step, ito isa to sa magandang tip. Avoid ninyo yung emotional attachment. So in short, magpakita kayo ng emotional detachment. Huwag ninyong ipakita sa seller na gustong-gusto nyo yung sasakyan na binibenta niya. Kasi kapag nakita ng seller yun na wow ka, gandang-ganda ka, hindi na yan magpapatawad sa presyo, hindi na yan magbababa ng presyo kasi nakikita niya, gustong-gusto mong bilhin yan. At gagamitin niya yun against you. Kaya make sure na maging polite ka pero ready to walk away.
isipin mo palagi kung ano yung gusto mong sasakyan, marami pang available na ganyang unit sa merkado sa ngayon. Hindi yun yung nag-iisa. Kaya kahit gustong-gusto mo yung sasakyan na yun, dapat ang mindset mo, basta tama yung presyo. Kaya willing ka dapat makipag-negotiate at kapag kaayaw niya at hindi mo kaya, be prepared to walk away. Makakahanap ka pa ng iba. Next tip, the cash is king move. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, gagamitin mong bala sa seller na meron kang ready na cash. Oo, mabilis mag-decide ang seller kapag ka nakita niya na dala mo na yung pera, meron ka talagang actual money pambili. Kasi yung iba, nagsasayangan lang siya ng oras, wala naman palang actual money. Pwede mong sabihin yon sa seller. So, halimbawa, ang presyo ng sasakyan na binibenta ng seller is 550,000 pero ang budget mo lang 510,000 pesos. Pwede mong sabihin sa seller na, okay sana yung sasakyan, gusto kong bilhin yan, pero meron ako dito 510,000. Kapag pumayag ka, go na, ready to pay na ako. Kapag kaganyan, mapapaisip bigla yung seller. Isipin kasi niyan, cash na yan eh. No, kaysa makipag-negotiate pa siya sa iba or magsayang pa siya ng oras sa ibang di naman sure buyer. So, malaki yung chance na ibigay niya yung sasakyan sa presyong gusto mo. Basta, ready na yung pambayad mo. So, yun lang guys. Ano yung 5 tips ko para makipag-negotiate kayo sa mga seller ng sasakyan na gusto ninyong bilhin. So, again, negotiate fairly. Dapat parehas kayo makikinabang ng seller at kayo bilang buyer. So, kung nakatulong sa yung video na to, click mo na may like button at share mo na rin sa mga friends mo na nagpaplanong bumili ng sasakyan at gustong matuto makipag-negotiate sa presyo nito. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe or nakafollow kay Car Talks PH, click mo na may subscribe button or follow button para updated ka palagi sa mga latest videos natin. So, till the next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!